Are you ready for the Word of God? We are now on a brand new series called Hostage. Praise the Lord. So, what a weird title for a church series. Pero ngayon mga kapatid, I believe with all my heart that God is going to set you free. Let's go to Psalms 142 verse 1 to 7. Awit 142 verses 1 to 7. Are you excited? Praise the Lord. Excited to see you. Excited to be with you. Kakausapin tayo ng ating Panginoon. Psalms 142 verse 1 to 7. By the way, share this experience to as many people as possible. We're going to talk about mental health today, which I believe very relevant sa ating kapanahunan. Psalms 142 verse 1 to 7. I cry out to the Lord. I pray to the Lord of mercy, for mercy. I pour out my problems to Him, and I tell Him my troubles. Relate? Relate. Verse 3. When I am afraid, you, O Lord, know the way out. In the path where I walk, a trap is hidden for me. Look around me and see. No one cares about me. I have no place of safety, and no one cares if I live. Lord, I cry out to you, and I say, you are my protection. You are all I want in this life. Listen to my cry, because I am helpless. Save me from those who are chasing me. Nararanasan nyo ba yung walang humahabol sa inyo pero pakiramdam nyo may humahabol sa inyo? And you second guess yourself, kala mo baliw ka na. Because they are too strong for me. Verse 7. I believe all of us will pray the same prayer. Free me from my prison, and then I will praise your name. Good people will surround me because you have taken care of me. Once again, we are on a brand new series called Hostage. Week 1, I entitled this message, Taking Charge of Your Mental Health. Taking charge of your mental health. Kamusta ka, kapatid? Kamusta ang iyong buhay? Alam niyo, mga Kristiyano, magaling mag-artista. Galing mameke. Laging nakangiti. But you are struggling from within. I've lived in this world long enough to realize, mga kapatid, that our life has a way of bringing us to our knees. This life has a lot of ways to catch you off guard. Magugulat ka na lang, may mga struggle na biglang darating sa iyong buhay. Maraming problema sa ating buhay dumating na hindi natin inaasahan. Kahit ikaw na sorpresa. Nasorpresa ka sa pagkawala ng iyong mahal sa buhay. Nasorpresa ka na 3 taon ka na sa trabaho. Yung ka-office mate mo, katabi mo lang ng cubicle, 3 months pa lang, ikaw pa tinanggal. Life has a way of catching you off guard. Yung nagkakaroon ka ng financial downfall, maayos at stable lang yung finances, then all of a sudden, lahat ng ipon at savings mo ay nawala. Hindi ka rin handa sa mga pagkakataong ito. Matatag ang pananampalataya mo, ha? Malapit ka sa ating Panginoon. Araw-araw nagbabasa ka ng Bible, araw-araw ikaw ay nananalangin, and then dumating itong pandemya na ito. Na-realize natin, mga kapatid, through this pandemic, na wala kang pwedeng kapitan na hindi masishake aside sa ating Panginoon. Ulitin ko po ulit. Na-realize ko po dito sa pandemic na ito, mga kapatid, that you cannot count on your job, you cannot count on your health, you cannot even count on your finances. Because at the end of the day, si Lord pa rin ang stable sa lahat ng panahon. In-accelerate lang ng pandemya yung pagbagsak natin o paglago natin, if you think about it. Kung ang direction talaga ng buhay mo before pandemic, palago ka na, mas na-accelerate yung paglago mo. Pero kung ang direction ng buhay mo before pandemic ay pabagsak ka, na-accelerate ng pandemya yung iyong pagbagsak. Or for that matter, yung pagkalugi natin. And because of that, yung livelihoods natin na apektuhan, negosyo natin na apektuhan, nagwo-worry tayo sa ating mga mahal sa buhay na baka magkasakit sila, magkaroon sila ng virus. Di ko alam kung lumabas kayo ng first week ng January 2022, walang katao-tao sa kalsada. Ngayon, traffic na uli. Napansin niyo ba, mga kapatid? Because natatakot tayo sa mga threat na meron sa ating buhay. At dahil takot ka na mawalan ng trabaho, takot ka na maapektuhan ng iyong negosyo at takot kang maapektuhan ng iyong livelihood, without you even realizing it, ang iyong mental health ay naaapektuhan.
Mga kapatid, let me just say this to you up front. Ang mental health ho natin ay napaka-importante. Sa church, lagi nating tinuturo, if you think better, you will live better. Great thinking will always result to great lives. Kaya nga po mga kapatid, is very important na bilang isang Kristiyano, inaalagaan po natin ang ating mental health. Now, alam ko na kagad ang sinasabi ng marami sa inyo, Pastor, matanda na ako para sa mental health. Okay na po ako. Pastor, para sa mga kabataan lang yan, para sa mga young adults lang yan ngayon, na parang nakakaranas ng stress. Para sa estudyante lang yan na may mga modules na kanilang gustong tapusin. But how many among you realize, mga kapatid, na hindi porket nanay ka, ay hindi ka nagsastruggle sa iyong mental health? Hindi ka lang maboka, hindi mo lang pinapakita, pero ang totoo, you are struggling from within. Kasi nga magaling tayo maging artista. Pero science na rin po magsasabi sa atin mga kapatid na ang ating mental condition ay hindi po iba sa ating physical condition. Kung ang atay ay nagkakasakit, ang puso nagkakasakit, ang baga nagkakasakit, ang isip nagkakasakit din. Ang kagandahan, ang kaibahan lang, yung puso, pag inatake ka, talagang apektado lahat, mahihimatay ka, mauospital ka. Ang atay, pag bumagsak, maapektuhan yung pag-ihi natin. Maninilaw ka. Hindi, okay ang atay ko, pero dilaw, may jaundice ka. Talagang dilaw na dilaw ka. Halata no? Pero kapag isip minsan ang nag-struggle, hindi nahahalata kasi ang daling itago ng ating mental struggle, ang daling itago ng mental struggle sa pamamagitan ng ating mga ngiti. Kapag kinamusta mo ang kapwa Kristiyano, kamusta ka na? Ay, ang saya-saya po ng buhay ko. Pag tinignan mo ang social media, grabe, napaka-successful ng kanyang buhay. Pero kapag siya na lang mag-isa, nakahiga na siya sa kanyang kama, alam niya, he's struggling from the inside. Buti pa nga yung sugat, pwedeng gamutin, pwedeng i-band-aid, pwedeng lagyan ng alcohol, betadine, pero yung sugat from within, minsan hindi mo mai-open sa mga anak mo kasi alam mong sila man ay nag-i-struggle din. Nakaka-relate ba kayo dito mga kapatid? That's why I want to ask you once again, I'm giving you a chance. Kamusta ka? Yun totoo. When was the last time na kinamusta natin ang ating kaibigan? Ang ating mga asawa? Pasensya na kayo, masyadong malungkot ang topic natin. Gaganda rin ito mamaya. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, kamusta ka na? Importante ang mental health kasi kasama sa mental health natin yung ating emotional well-being, yung ating social well-being, at yung kabuuan ng ating pagkatao, how we think, how we act, how we talk to other people, how we relate to other people. And nakakalungkot to mga kapatid na even pastors are taking their life. Let me rephrase, kahit pastor nagsusuicide, Christians nagsusuicide. And listen to me, every one of us is one choice away from taking our lives. So it's very important that we deal with this mental struggle that we face. Nga alam, minsan, pag nag-open ka sa simbahan, dalawa lang ang usualing respond ng maraming leaders. Depressed ka? Tatagan mo pananampalataya mo. Depressed ka? Mahina naman kasi isip mo eh. Tatagan mo yung psychological resilience. Napansin niyo mga kapatid, hindi handa ang simbahan to deal with mental health. Kasi every time may lalapit sa kanila na nag-i-struggle sa depression, fear, or anxiety, ang lagi natin sinasabi, i-quote mo tong Bible verse na to and you'll be fine. And I'm not against Bible verses. I preach about Bible verses. Pero we have to realize, mga kapatid, that some cases, especially those who are clinically diagnosed with depression, cannot just be prayed away. We believe in healing. We believe in miracle. We believe in breakthrough. But God also designated doctors, friends, and leaders to help you get through it. So my advice to you, bago pa tayo magsimula, if you are clinically diagnosed with depression, kumonsulta ka sa doktor. Kung may nirekomenda silang gamot, hindi po masama ito. Hindi po ito kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon kasi kapag ginawa mo nga ito, amen, mas lalo mong sinasabi na, Lord, I trust the doctors that you place in my life. I trust my friends that you place in my life. So allow me, Lord God, to be helped by these people. Tatagan mo lang yung isip mo, baka humihina na. And even worse, some Christians and some people will tell you, hindi ka na siguro nagko-quiet time. Hindi ka na siguro nagbabasa ng Bible. Well, I believe na kung tayo ay malayo sa Diyos, nakakadagdag ito. Because ang ating spiritual life
Okay? Ang ating spirituality, importante ho talaga sa kabuuan ng ating well-being. Always remember that. Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka fit ang katawan mo, kahit gaano ka katalino, kung napapabayaan ang spiritual aspect ng buhay mo, siguradong may kulang pa rin. Alright? So, importante ang spirituality natin kasi dyan natin nakikita yung sense of purpose natin, yung sense of meaning natin. Sino sa inyo mga kapatid, kung kayo ay, day off nyo ngayon, pero nandito kayo sa church, bakit nyo ginigive up ang day off nyo, gumigising kayo ng maaga para magsimba? Because you know that this is beneficial to your soul. Beneficial yan. Alam nyo na nakikita nyo yung well-being natin. Kasi nga, sabi ko ba, lagi kong pinipreach, di ba? Kung tama ang laman at takbo ng ating pag-iisip, magiging tama ang takbo ng ating buhay. So again, tatanungin kita, kamusta ka na? Tingnan nyo uli ang inyong katabi. Sabi mo sa kanya, kamusta ka na? Si Jesus nga, kapatid. Si Jesus, hindi niya iniwasan ang mga mentally ill. Naaalala niyo yung demoniac? Amen? He was possessed by the devil sa Gennesaret. Amen? Na ang sabi ng scripture, kung titingnan, by the way, let me put this in context. Si Jesus, hindi niya iniwasan ang mga mentally ill people. Instead, in-address ni Jesus ang issue, nilapitan sila ng ating Panginoon at sila ay pinagaling ng Panginoon. If you will study, mga kapatid, titingnan niyo yung mga miracle ni Jesus, most of them, almost 75% of the miracles of Jesus is all about healthcare. It's all about healing. God wants you to be healed. Hindi lang sa ulcer mo, hindi lang sa diabetes mo, kundi lalong higit sa takot na kumukonsumo ng oras at panahon mo, sa takot, sa kaba, sa tensyon, sa stress, sa anxiety na nagiging dahilan kung bakit hindi ka na nakakatulog sa gabi. Ninanakawan ka ng kapahingahan, ninanakawan ka ng peace, ninanakawan ka ng joy, and God wants you to be healed. Nakakalungkot lang that the mind that is supposed to be our powerful weapon as a Christian is also the same thing that is holding us hostage para malakaran natin ang mga pinapagawa ng ating Panginoon. Am I preaching to somebody? Iba-iba na lang siguro ang term natin ngayon. May PTSD tayo, may bipolar tayo, may stress, may anxiety. Pero I believe with all my heart that even before this, medical people have discovered these different kinds of sickness, naniniwala ko matagal na itong nangyayari. Matagal nang may mga taong may trauma. Matagal nang may mga taong nagluksa pero hindi nila prinoseso yung pain nila. Nagtrabaho sila kahit alam nila may nagluluksa sila. Matagal na, noong una panahon pa lang may mga intrusive thoughts na tayo. Matagal ng panahon na may mga taong anxious. Hindi naman sasabihin ni Jesus yung do not worry and do not be anxious. Kung walang anxious at that time, di ba? So ibig sabihin, even before na isinilang po tayo, this has been a long and winding problem that we all face. So, ibig sabihin, many people are suffering. At ang nakakalungkot, many Christians are suffering in silence. In silence. Ayaw natin pag-usapan. Alam niyo kung bakit? Stigma. Yung negative connotation. Possess ka siguro. Kaya siguro nagkaganyan ang buhay mo kasi and you cannot open it to other people and other Christians because of the stigma. May nagawa ka sigurong kasalanan. Kasi sa biblical times, pag may sakit ka, identity mo yun. Pag may sakit ka, is a sign of your weakness. Naalala niyo yung lalaki na pinanganak na bulag? At ang sabi ng mga disciples, sino kaya may kasalanan? Siya o ang kanyang magulang? Kasi ang thinking nila, pag ikaw ay may tragedy sa buhay mo, may difficulty and suffering, kagagawan niya ng kasalanan mo, correct? Kaya tayo ngayon, pag nakaranas tayo nito, we cannot even understand. Lagi naman ako nagko-quiet time. Lagi naman ako nagpe-pray. Pero bakit parang nakakaramdam ako ng kalungkutan? Samantalang ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay Diyos ng kaligayahan. Cannot even understand it. At dahil hindi mo maintindihan, hindi mo na po proseso, naglilingkod ka pa rin, nagsiserve ka pa rin, naglilid ka pa rin, but you are leading while bleeding. And many of you don't know this, and I'm gonna open it for the first time in public. I've gone through depression. I've gone through depression. Na-depress po ako a few years ago. Many of you don't know it, kasi hindi ako minto sa pag-serve, hindi ako minto sa pag-preach, but I almost killed myself. I'm not proud of it. I almost killed myself. Alam to ng mga volunteers natin, some of our leaders, alam ito. That because of the amount and the overwhelming pressure that I've been through,
sa struggle sa finances, struggle sa relationship, there are a lot of days that I cannot sleep. Kaya minsan, no, I'm not judging anybody ha, pero minsan hindi ko maintindihan yung mga tao nagsasabi na depressed ako, pero nagbabakasyon pa. I cannot understand that. Kasi sa akin, iba siguro yung coping mechanism ng iba, kasi sa akin, nung ako'y depressed, ayaw kong lumabas. Ayaw ko talaga lumabas. Ayaw kong kumain. And my relationship with Jenny have been affected. And hindi ko ma-open sa church because I was afraid. Baka husgan nila ako. Baka sabihin nila, puro na lang yata isip ang pinapakain mo, pastor. Hindi ka na yata nagbabasa ng Bible. Pastor ka pa naman. Nakaranas ka ng mga depression. Pang mahihina lang yan. Because of the stigma and because of this negative connotation, maraming Kristiyano tuloy nagpa-plastic na lang. Imbes na i-address ang ating issue. But thank God we're going to address that today. I mean, you're not going to deal with it in silence anymore. Because when you suffer, it doesn't define who you are. Naalala niyo si Jesus sa Garden of Gethsemane? I mean, nagpapawis siya ng dugo because of severe stress. Yung thinking lang na ipo-forsake siya ng kanyang ama. It's too much, in essence, for Jesus to handle. Eh kung papairali natin yung stigma, Jesus, umiiyak. Worried. Wala bang tiwala sa ama mo na ililigtas ka? Pwede na sabihin, right? But even Jesus dealt with it. And if Jesus can deal with it, why can't we? Masyado naman mataas ang standard ng mga Christians? At masyado na po bang dishonest tayo mga Kristiyano na hindi tayo pwedeng maging totoo, na malungkot tayo? And by the way, ang pagiging malungkot, hindi ibig sabihin pag malungkot, depressed. Pero yung prolonged sadness can be a symptom of depression. Right? Kasi ayaw natin mga kapatid na maliitin natin o i-overemphasize natin to both extreme ang anumang ating nararamdaman. Tinuruan ko po kayo sa simbahang ito sa Global Family na kung meron tayong struggle, i-deal natin ito. But deal it in a biblical way. Biblical way. Sabi mo sa katabi mo, papalayain ka ng Panginoon. Papalayain ka ng ating Panginoon. Amen? Amen? Gusto tayong palayain ng Panginoon. Even Jesus, when He was crucified, ano sabi ni Jesus? My God, why have you forsaken me? Eh kung tayo magsasabi nun, bakit mo pinabayaan? Bakit mo? Feeling naman ito, pinabayaan. Hindi ka pinabayaan, no? Ang Sabi, wag ganun tayong thinking minsan, no? Feeling ko napabayaan na ako, feeling ko hindi ko na ako mahal. And I want to deal with it in two aspects, ano? Posible na, totoo na nararamdaman talaga natin siya. Pero kay Jesus, yung sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Hindi yun feeling. Hindi feel ni Jesus na na-betray siya. Forsake siya. Talagang forsaken siya. Because of our sin. So real yung kanyang feeling. Pero hindi lahat ng posibleng nararamdaman natin ay totoo. For example, I feel alone. Yeah, you feel alone, but it doesn't mean you're lonely. Yun yung feeling mo. Yun yung pakiramdam mo. Ang totoo. Ang tanong, totoo ba yun? Totoo bang wala ka talagang kasama? Totoo bang wala talaga naikinig sa'yo? Totoo bang wala talaga nagmamalasakit sa'yo? Hindi ko sinasabing laging ganun. Pero posible mga kapatid, na dahil sa iyong nararamdaman, clouded ang iyong kaisipan, kaya feeling mo walang nagmamalasakit sa'yo. Pero sa case ni Jesus Christ, hindi to basta feeling. Totoong-totoo ang naranasan ng ating Panginoon. Totoong-totoo that He was forsaken. And many of us, mga kapatid, have been in a depression, fear, worry, anxiety, and we don't know what to do. Nung naranasan ko to sa aking buhay, I feel hopeless. Many leaders knew this. I wanted to quit many times. Ang feeling ko hindi ako makapag-function ng tama. Ang feeling ko ninanakawan ko yung buong GSMNB Global Family. But I thank the Lord for the leaders that God has placed in my life, for the friends that God has placed in my life, kasi iningatan nila ako, pinanalangin nila ako, tinulungan nila ako makalagpas. Sa ano man pinagdadaanan natin. Sabi mo sa katabi mo, I'm here to help. I'm here to help. Amen. Kaya nga po lagi sinasabi, di ba? Sabi ni Jesus, don't worry. Hindi sinabi ni Jesus, don't be concerned. Pwede ka maging concerned, pero hindi necessarily ikaw ay worried. Kapag concerned kasi, nag-aalala ka, kung concerned ka ba, may issue, ina-address mo.
Pero kapag worried ka na, yung issue na nag-handle ng emotion mo, yun na ang nagiging dominant feeling sa iyong katawan. Kaya ang sabi ni Jesus, do not worry. Delikado ang anxious heart. Delikado kapag most of the depressions that we have, galing yan sa anxiety. Galing yan sa ating sadness na hindi kagad natin na-deal. Ano ang sabi ng Proverbs chapter 12 verse 25? Anxiety in the heart of a man causes depression. Wala ba? Mayroon naman pala eh. Hindi na naka-amen eh. Pastor, malapit na pala ako sa depression ah. Kasi extreme na yung anxiety ko. Bawat na lang may lalabas na news anchor sa balita, takot na ako, meron na namang negative to. But thank God for the blood of Jesus. We thank the Lord for His goodness and His mercy. That Jesus was truly abandoned so that you won't feel abandoned. Feel abandoned. Kasi in the first place, hindi ka naman inabandon talaga ng Panginoon. Pero para hindi mo maramdaman yon, Jesus was truly abandoned for you. You are not alone. Ang good news mga kapatid, God wants you to be healed in every area of your life. Hindi lang physical, hindi lang emotional, hindi lang spiritual, even our mental sanity. Gusto ng Diyos nagpa-function tayo 100% at yan ay mapangalagaan natin. Do you agree mga kapatid? Ano ang sabi ng scripture? Psalms 140 verse 3. Ang sabi ng scripture, Jesus or God heals the brokenhearted and binds up their wounds. Everybody say wounds. Watch this mga kapatid. Ang sabi sa Psalms 147, pinapagaling ng Lord ang mga brokenhearted. Kung brokenhearted ka man kapatid, tapikin mo katabi mo, sabi ko na kasi sa iyo eh. Ay, biro lang. Sabi mo sa katabi, ang kulit mo kasi. Sabi na nga lolokohin ka lang yan eh. Nakita mo na yung history, hindi mo pa pinansin. Tinuro na nga yung cycles and patterns last week, hindi ka pa nakinig. Joke. Tuwan-tuwa yung mga nanay, oh. Amen? Look at this. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Pag sinabing wounds, ano nasa isip niyo? Sugat, betadine, alcohol. In the Hebrew, that wound is a grief, pain, suffering. Look at next Amplified Translation. And bind up their wounds, healing their pain and comforting their sorrow. In other words, yung wounds, hindi physical, hindi external. Internal wounds. Wounds from within. And God is willing, amen, to heal the brokenhearted at bendahan, i-bandage. Amen? Ang ating emotional wounds. Ibig sabihin, nakikita ng Diyos yung hindi nakikita ng tao. Alam ng Diyos yung suffering mo from the inside. Hindi ang Diyos bulag at hindi manhid ang Diyos na hindi niya nararamdaman at nakikita ang nararamdaman mo. God knows what you feel. And God knows that you are hiding your pain sa pamamagitan ng iyong mga ngiti. But I want to preach to you a little bit, mga kapatid. I believe with all my heart that as a Christian, as a child of God, na hindi na slave ng fear, we should regain control. Take charge of our minds. Amen. Si Satan gagawin niya ang lahat para siya ang mamuno, para siya maglagay ng thoughts. Kasi you can catch a thought. Pwede ka makakuha ng thoughts ng iba. Correct mga kapatid? Kaya nga pansinin mo, yung lagi mong kausap, hindi ka naman mahilig sa siomay. Okay, hindi ka naman mahilig sa gulay. Yan na lang. Amen? Pero pag lagi mong kasama, may gulay. Pati perspective mo nababago eh. Pag ikaw lang yung lahat ng kasama mo, vegetarian, ikaw dietarian, wala ka makain kasi dietarian ka lang. Amen? Pag lagi mo silang kasama, di ba nahahawa ka din? Sa una, ayoko niya, gulay. Pero habang tumatagal, yung mindset mo, nagbabago siya. Na-adapt mo yung culture at yung kailangang kinakahiligan. That's why mga kapatid, gusto ko pong ipaliwanag sa bawat isa sa inyo. Disclaimer lang, hindi ako doktor. Hindi ako expert sa mental health. Pero pastor ho ako. That's why I want you, by the grace of God, to make sure mga kapatid, with all the grace and the mercy that God wants to extend to all of us, i-regain natin at mag-take charge tayo ang mag-control, mag-drive ng ating mental sanity and mental health. Tayo mag-control nito.
Hindi ko po alam ang extent ng pinagdadaanan mo. Ayokong mag-pretend na alam ko ang extent ng pinagdadaanan mo. Pero ito lang ang alam ko. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, Jesus came to set the captives free. Gusto ng Lord na palayain ka, kapatid, sa anumang bondage sa pinagdadaanan mo. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, now, may the God of peace make you holy in every way. Watch this. And may your whole spirit, soul, and body, ano daw? Be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes. Wow. Feeling ko na-miss nyo eh. Basahin natin ulit. Now may the God of peace make you holy in, everybody? Every way. May your di ko po alam kung saan kayo nag-aral, pero doon po sa school na pinag-aralan ko, pag sinabing whole, buo. Sa inyo din po ba? Eh, wala po masyadong tuition doon sa PUP eh. Hindi ko alam kung tama turo eh. Diyan po ba sa Ateneo, tsaka Lasal, turo ba pag whole, buo? O pareho lang pala. Sabi dito, may your whole spirit and soul and body. Watch this. Yung tatlo, body, soul, spirit. God is concerned about your body, soul, and spirit. Concern ng Panginoon, hindi lang sa katawan mo na tumataba o pumapayat, o sa soul mo na laging heartbroken, even sa spirit natin, sa mindset natin, na maging blameless until the coming of our Lord Jesus Christ. So mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa ating lahat, mga kapatid, every decision is a spiritual decision, pero naniniwala po ako, mga kapatid, na if we are going through a depression, a mental struggle, nag-i-struggle tayo sa iba't ibang trauma or grief or whatever it is that we are struggling with, naniniwala akong willing ang Diyos tulungan ka, willing ang simbahan na tulungan ka, willing ang ibang tao na tulungan ka. Correct, mga kapatid, ang tanong, magpapatulong ka ba? Kaya ulitin ko ulit ang tanong, kamusta ka na? Naalala ko si Elijah. Just after ng miracle in Mount Carmel na nakapagpababa siya ng apoy and 450 prophets were killed. Hero si Elijah. Nakareceive siya ng threat kay Jezebel, within 24 hours, I'm going to kill you. He hide. Nagtago siya eh. Tumakbo siya sa kuweba, at sabi niya sa Panginoon, Lord, I've had enough, kill me now. Ayoko na po talaga. Eh, iba sa inyo, hindi sumisigaw, pero yun din ang laman ng prayer. Hindi lang kayo sumisigaw. Hindi lang naririnig ng asawa ninyo, pero yun din yung prayer niyo. I just want to die. You know what? Nung na-experience ko to almost every day, I was saying, Lord, I think I've had enough. Feeling ko, di ako sapat. Feeling ko anumang gawin ko, walang patutunguhan. Yung kinukwento ko before na magpipreach ka ng 4 o 5 service sa isang linggo, sa isang service, sa isang araw. Pagkagabi, biglang lalagyan ni Satan, intrusive thoughts nga eh. Hindi mo naman gustong isipin. Yung mga malalaswang isipin nga, ayaw mo naman yan eh. Pero nilagay ng commercial. Nilagay ng sex scene sa isang pelikula. Intrusive. Ang problema, pinapasok mo, pinagmerienda mo pa. Kayo lang yata yung may magnanakaw pumasok, pinakain pa. No, tayo lang yun eh. May intrusive thoughts. Every time na nasa tulay ako, every time nagdadrive ako, I don't want to talk to anybody. Bangga mo na yan. Just kill yourself. Suicidal thoughts. I've never tried, by God's grace, na kitilin ang aking buhay. But there is suicidal thoughts. Sabi ni Elijah, I've had enough. Nakaka-relate ako. Kaya, pasinin nyo, pag nagpipreach ako, lagi ko nababanggit si Elijah eh. Hindi naman kami magka-textmate nito. Pero lagi kong pinipreach at lagi ko, kasi nakaka-relate ako sa kanya. Sabi niya, I've had enough, Lord. Sawan-sawa na po ako talaga. At kakaiyak niya, nakatulog siya eh. Naranasan niyo pa rin yun. Yung minsan umiiyak, wala ng luha, nakatulog ka na lang. Tapos yung unan mo, punong-puno ng luha. Ganun nangyari kay Elijah. And habang nasa gitna siya ng kanyang, sorry Elijah, magkita na lang tayo sa heaven, drama. Sabi mo sa katabi mo, hindi naman masama magdrama. Huwag mo lang araw-arawin. Huwag niyong tignan masyado yung asawa niyo. Sa akin muna, tingin. I've had enough, Lord. I want to kill myself. Ayoko na po talaga. Ang sabi ng scripture, nung nakatulog siya, ginising siya ng angel. Sabi ng angel sa kanya, get up and eat. Kumain ka. What? First of all, notice hindi sinabi ng angel, Elijah, ano ba pinag-iisip-isip mo? Mag-quiet time ka nga. Hindi niya sinabi.
Hindi sinabi kay Elijah, baka di ka na nagpe-pray. Hindi yun yung sinabi. Ang naging remedy ng Panginoon is a natural remedy. So baka maagapan pa natin. Kung ikaw man, kapatid, ay nakakaranas ng mental struggle, tanungin kita, kumakain ka pa ba ng tama? Natutulog pa ba tayo ng tama? Kasi baka mamaya pray tayo ng pray, hindi naman tayo kumakain ng tama. Talaga may apekto ng kaisipan mo. Correct, mga kapatid. Tanungin mo, katabi mo, kamusta? Tulog mo? Ayun, parang pag-ibig niya, kapos. Kapatid, pare-pareho tayo masasaktan dito. Kailan ka huli nag-exercise? Science mismo magsasabi sa atin na ang exercise nakakatulong para i-boost ang ating mood. Question, kailan ka huling lumabas ng bahay at nagpa-araw? Ewan ko mapapansin nyo ito mga kapatid. Listen. Mapapansin nyo mga kapatid na kapag makulimlim ang panahon, apektado mood mo. Doon ka nagtumitingin sa bintana, tapos magpapatugtog ka na nakakalungkot mga Moira songs, magma-my day ka, just another day in my life. Correct? Pero kapag maaraw, pagising mo pa lang, wow, what a beautiful day. Because even science will tell us na ang araw ay nagre-release ng serotonin. Ang serotonin, mga kapatid, ay nagbo-boost ng iyong mood. And even professional people are telling us na kapag depressed ang isang tao, isang nire-recommend nila, magpa-araw ka. Lumabas ka ng bahay. Kasi baka mamaya, 2 taon yung pandemic, gusto mo pantalunin, magta-3 taon ka na nasa loob ng kwarto mong walang bintana. I'm not saying na ito lang ang solusyon, pero baka mamaya we are dealing it in a spiritual way, pero ang totoo, natural way pa lang, kaya nang i-address. Do you agree, mga kapatid? So tignan mo ang katabi mo. From head to foot, kamusta exercise? Kamusta ang kain natin? Kamusta ang tulog natin? And lahat tayo tinatamaan dito because these are impacting our mental and emotional health. Nagbo-boost ito ng ating mood. Nagre-release ito ng vitamin. Yung araw nagre-release ng vitamin D na nakakatulong sa ating heart health and lower the blood pressure. Tignan nyo ito lang. Sino sa inyo gusto nyo bumaba ang blood pressure? Yung mga matataas po blood pressure. Alam nyo po ba nagagawa ng worry? Pinapataas ang blood pressure mo. Yun lang ang kaya niyang gawin. So kapag nagpapaaraw ka pala, nakakatulong yan. Baka i-quote nyo na naman to, kuhanin nyo itong message sa to, lagay nyo sa TikTok. Sabi ni Pastor, basta raw magpaaraw ka, bababa blood pressure mo. Kahit kumain kang crispy pata, kare-kare, lahat na kainin mo, bababa. Kaya hirap din mag-preach no? Sa lahat na lang. Tapos, akusahan ka na naman ng kung ano-ano. Anyway, amen? Kamusta? Lumalabas ka pa ba ng bahay? Pasensya na kayo kung very practical tayo, ha? Pastor, ina-expect ko, biblical to. Dapat mga take courage, do not be afraid. God is holding your hand. Mga ganyan na-expect ko, Pastor. Totoo naman, God is holding our hand. God told us not to be afraid. Sinabihan tayo ng Panginoon na maging courageous, pero maging courageous ka rin sa paglabas. Gusto mong sumaya, mga music mo, Brad. Papatugtog ka ng malungkot, yung pianong dahan-dahan habang umaambon. Sabi mo, ba't kaya ang lungkot ng buhay ko ngayon? Pag inaaya ka ng kabarkada mo, ayoko mahal ayoko mapagastos. Anong gusto mo, gumastos ka sa therapist? Mas mahal yun. Hindi naman kailangan ikaw man libre. Pero wag din naman lagi ikaw nagpapalibre siya. Diba? Susunod dyan, hindi ka na isasama. Magugulat ka na lang, may ibang GC na sila, wala ka dun. Amen? Pero totoo, di ba? Very practical lang mga kapatid. Amen? Lagi natin kinakain, prito. Di ba? Fast food. Kasi nga, mabilisan ang buhay natin, mga kapatid. Mabilis din talaga tayo mamamatay, di ba? Yan yung mga pagkaing mapapalapit ka talaga kay Lord. Literally. Mapupunta ka na lang sa langit before you know it. Amen? Si Elijah sabi niya, I've had enough! Sabi ng Panginoon, get up and eat. Kumain siya ng baked bread, binigyan siya ng water to drink,
After that, natulog uli si Elijah. Tingnan nyo, kain tulog. Hindi siya pinag-pray. Hindi siya pinagbasa ng kahit anong curriculum. I'm not saying it's wrong. It's helpful. Pero pagkatas yung ginising uli siya ng angel for the second time. Ang sabi ng angel, get up. 1 Kings 18 to ha. Get up and eat. What happened? Kumain uli si Elijah. And after that, natulog uli siya, kain tulog. Pagkatapos, when he woke up, he's ready for the ministry. 40 days, naglakad siya. Amen? At nag-minister to other people. Dahil sa kain tulog for at least two times, he's had enough energy to minister to other people and he's been a blessing to others. Amen? Ito po ang struggle ko, magiging totoo sa inyo. Isa to sa mga struggle namin ni Jenny. We really want to have a healthy lifestyle. Because we know na kung gusto namin magtagal pa kami sa ministry, kailangan namin alagaan ang aming katawan. And this is, sasabihin ko na sa inyo mga kapatid, lalo yung mga kabataan at mga tatay at mga nanay, pinakamagandang regalo ninyo sa inyong pamilya, yung katawan nyong walang sakit. Yan talaga ang pinakamagandang regalo. Hindi gadget, kundi yung katawan nating walang... Alam niyo kung bakit mga kapatid, pag may sakit kat na ospital, damay ba pamilya? O asan sila? Kahit may trabaho, magli-live, no? Sa trabaho, para bantayan ka sa pamilya. Mapapagastos? Mapapagastos. Makakapangutang pa pag walang pera. At dahil nakapangutang di nakabayad, may makakaaway. May makakaaway. Correct mga kapatid? So hindi natin dapat i-minimize yung pag-aalaga po sa ating mga katawan. Amen? Hindi naman masama mag-indulge from time to time. Naku, parang tinatrap ko ang sarili ko sa mga sinasabi ko lately. Hindi masama mag-indulge from time to time, pero magtulungan po tayo bilang isang simbahan to have a healthier lifestyle para magamit pa po tayo ng Panginoon. Amen? Ako naniniwala, as a leader, as a parent, one of the greatest gift that you can give is longevity. Kung gusto ka nila, syempre. Kung ayaw ka nila, gusto ka nila mamatay. Pero, pero kung gusto ka nila, di ba? Kung ikaw ay blessing sa iyong pamilya at blessing ka sa ministry, they want you to live long lives. Amen? Amen. Alam niyo mga kapatid, birthday month ko ngayon eh. Si Len, yung kapatid ko, kaka-birthday niya lang eh. Ako magbe-birthday ako this month. 36 na ako. Pero alam niyo, pakiramdam ko 17 na ako eh. From the inside, feeling ko 17. Parang gusto ko pa maglaro. Naranasan niyo rin ba yun? Yung edad niyo 60, pero yung puso niyo parang nasa 30 lang. Ako lang ba? Tinanong ko kasi nanay, tatay ko, ganun din daw sila. Sabi ko, ay normal pala yun. Kasi parang, pero aminado ka rin na kahit gusto ng soul mong maglaro, pero dahil yung katawan mo mahina na, dati kaya mo magpuyat, 2 days walang tulog. Ngayon 2 hours pa lang. Ay, preaching mo, wala pang 30 minutes. Hindi, kasi kulang ng tulog sa bahay, dito tinuloy. Yun, nakompleto. At sabi ko nga, wag niyong istorbohin yung mga natutulog sa church. Kung pwede nga, bigyan natin ng ulan. At least man lang sa tulog nila, nakatulong tayo, di ba? Listen mga kapatid, we can get through this. Hindi natin kailangan mag-isa. Lagi nga natin sinasabi sa Growth Track, you are not meant to go through this life alone. Huwag mong suluhin. Kaya tingnan mo, pagka nililihim natin, halimbawa, may illegal kang jowa, nililihim mo. Pag kinilig ka, solo ka lang din, di ba? Ang hirap pag kinilig ng solo, ba ganun ka tapos, oh, bakit anong nangyari siya? Naiihilang ako. Huwag mong suluhin yung kilig, kasi kapag tama, pwede mong sabihin niya sa iba, di ba? Ganun din sa buhay. Pag may pinagdadaanan tayo, huwag niyong suluhin. Kahit po nanay kayo, maging open kayo sa inyong asawa, maging open kayo sa inyong anak para po matulungan nila kayo. At tayo rin naman siguro mga anak, maganda, tanungin din natin ang ating mga magulang, kamusta ka na po ba, ma? Kamusta na po, pa? Ang dami na po nilang pinagdaanan sa buhay para masurvive lang yung ating pag-aaral. Para ma-produce lang yung pang-project natin, yung Mobile Legends na project mo, di ba? Nay, may project kami, Mobile Legends. Amen. Huwag mong suluhin, mga kapatid, because God wanted to help you. God wants to help you, and God wants to use your friends, your family, to help you go through it. You don't have to go through this alone. You don't have to go through this struggle alone. You don't have to go through this difficulty alone. You don't have to go through this anxiety alone. You don't have to be afraid alone. God will be with you. And we commit ourselves to be with you as well. Isaiah 41, I'm close with this. Do not be afraid, for I am with you. Watch that.
Lagi ko ito sinasabi, ako naniniwala isa sa pinakamagandang pangako ng Diyos, yung sinabi niyang, I will be with you. Sabi niya, don't be afraid, I will be with you. Do not be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will hold you up to my victorious right hand. Tingnan niyo yung kamay na pantulong ng Diyos, hindi defeated hand. Victorious hand. Yung ginagamit ng Lord na pantulong sa iyo is something that will win over the enemy. Si Satan gusto niyang i-divide kayong pamilya. Gusto niyang i-conquer at sirain kayo. Ano man ang iyong nakaraan, it doesn't have to affect your future. Do you understand, mga kapatid? God is bringing you into a new, God wants to introduce a new way of living in your life. May bago kang identity sa harapan ng ating Panginoon dahil kay Kristo. Yes, you are affected by what you've gone through. You are going through what you are going through, but your identity is in Christ. You are not what you've done. You are not your struggle. You are not your suffering. Do you understand, mga kapatid? And God wants to help you go through that. Gusto ng Lord tulungan ka. Huwag ka matakot. Huwag ka ma-discourage kasi kasama mo ang ating Panginoon. Pastor, isa sa mga nakaka-apekto sa aking mental health ngayon ay yung aking nakaraan. Sinisisi ko ang sarili ko sa lahat ng bagay na ginawa ko. Sa lahat ng bagay na pinagdaanan ko. Mga bagay na pinagsisisihan ko na kung inayos ko lang, naging matatag lang sana ako, ay hindi nangyari sa akin na nakaka-apekto ngayon at lahat ng consequences, lahat nire-reap ko ngayon. Listen to me. Your past may be ugly, but your future is lovely. Amen. Your future is lovely. Why? May pangako ang Panginoon. When you fail, I'm gonna be there to hold your hand para hawakan ka. It's not just about where you are right now, but where God wants you to be. Gusto kang dali ng Panginoon to a new level, into a new season of your life. Ang sabi nga ng passage natin, verse 3, when I'm afraid, God knows the way out. Ibig sabihin, kung ano man ang pinagdadaanan mo, temporary lang yan. Huwag kang gumawa ng permanent solution sa temporary circumstance. What you're going through is just temporary. God did not let you down. In fact, He's lifting you up. You know what happened to Job? Namatayan siya ng 10 anak. Nawalan siya ng kabuhayan. Pati health niya ninakaw, nagkaroon siya ng ketong, incurable at that time. He cursed God, he complained to God, he got angry with God. Galit na galit siya sa Panginoon. Lord, bakit ito nangyari sa akin? Pero at least, kay Lord siya nagsabi. He was so angry. He's always complaining. Nagalit din si Job. Yung mga kaibigan na supposedly tutulong sa kanya, gusto naman talagang tumulong, pero they want to pinpoint. Anong problema kung bakit ito nangyari? Yung asawa niya na supposedly tutulong sa kanya, I can just imagine the mental struggle that Job faced. Mawalan ka ng 10 anak, it's no joke. One day, lahat 10 anak sabay-sabay. Mawalan ka ng kabuhayan, you're one of the richest person in your area. That's not a joke. Tapos yung asawa mo na supposedly tutulong sa'yo, ay sinasabing, sumpahin mo na yung Diyos mo. Iniwan ka na ng Diyos mo. Wala na siya magagawa sa sitwasyon mo. He was angry and complaining. Parang sinasabi rin siguro ni Job, I've had enough, Lord. Pero ang kagandahan, mga kapatid, he never walked away from God. He stayed with the Lord. He stayed with the Lord. Hindi siya tumakas, hindi siya umiwas. Nanatili siyang nakakapit sa ating Panginoon. And I just want to encourage somebody today. Hindi ko ina-advocate na huwag niyong pansinin ang mga struggle na meron kayo. In fact, lagi ko sinasabi, harapin natin. Pagtulungan natin. Pero wag sanang ang maging solusyon natin ay lumayo, umalis, or even kill yourself. That's not a solution. Think about your family. Think about your friends. Think about those people who love you. Mahal na mahal ka. They care about you. Maybe hindi mo lang makita ngayon. Maybe clouded ang iyong judgment ngayon. But they care about you.
Maaaring iniisip lang talaga nila, masyado kang matatag. Na kahit sila nai-intimidate, kamustahin ka, how are you? But I believe as a church, we have to set a culture, mga kapatid, that is always checking up on each other. How are you? Please, Global Fam, check up on me as often as you can. Kamustahin niyo ako from time to time. You don't have to give me anything. Just a simple kamusta. I'm okay with that. Because every one of us is one choice away from making a stupid and irreversible solution. Sabi ng scripture, God wants your soul to prosper. God wants to bless you and heal you in so many ways. Hindi ito overnight fix. Hindi ito natin ito matatapos ng isang araw. Pero ang sabi ng scripture, whom the Son sets free is free indeed. You have to regain control of your thoughts. You have to regain control of your emotion. You have to regain control of your spirituality and say, I am free. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. I am surrounded with the songs of deliverance, and I'm going to give God the praise for everything that He has done. Listen, hindi pa huli ang lahat. Para ikaw ay lumapit sa Panginoon, hindi pa huli ang lahat para ikaw ay mag-open sa ating Panginoon, para ikaw ay umiyak sa Panginoon. God is listening to you. God sees you and hears you. Naririnig ka ng Panginoon. Alam ng Diyos ang iyong struggle. Struggle na maaaring hindi nararamdaman at naiintindihan ng iyong mga mahal sa buhay, pero naiintindihan at nakikita ng ating Panginoon. Come to Him. Come to Jesus. All of you who are weary and heavy laden. And I believe with all my heart, God is true to His promise. He will give you rest. God will give you joy, peace, shalom. Peace that surpasses all understanding. Every head bow, every eye closed. Father God, today is the day, Lord God, that you have made, and we know, Lord Jesus, na hindi po aksidente na kami ay narito. Di aksidente na kami ay dinala mo sa lugar na ito. Ngayong araw na ito, Lord Jesus, kami po ay lumalapit sa iyo. Maaaring sa pamamagitan ng teaching na ito, Lord God, na-realize po namin that we may have been struggling with our mental health. We don't even know it, Panginoon. But right now, right where we are, sa aking global family na nasa iba't ibang dako ng mundo, for those people, for thousands of people who are watching us right now, Lord, ang dalangin ko, Panginoon, patuloy niyo silang abutin, kalingain, hipuin, at ang kapayapaan lamang mo ang maranasan ng bawat isa sa amin. This may not be an overnight fix, Lord God, but we know that you will be with us along the way para malagpasan po namin ang lahat ng mga struggle na aming pinagdadaanan. Gawin mong healthy ang aming body, gawin mong healthy ang aming spirit, gawin mong healthy ang aming puso, pero gawin mo ring healthy ang aming mga kaisipan, Panginoon. Pinapanalangin po namin, Lord God, ang estado ng kaisipan ng aking mga kapatid, Lord God, our global family, all over the world. Dalangin ko, Panginoon, may the spirit of peace be upon us right now. Kapayapaan, kagalingan na nagmumula lamang sa iyo. Maraming pong salamat sa iyong kabutihan. Pinapapurihan ka namin at tinataas. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Panginoon. Everybody say it in the chat. Everybody, lahat na nakakarinig ng aking boses, sabihin nyo, Lord, heal my heart. Lord, heal my heart. Everybody say it. Lord, heal my heart. Make it a prayer. Lord, heal my heart. Lord, heal my mind. Lord, heal my mind. Lord, heal our spirits, our emotion, our body. Lord, we want to receive healing from you. And we thank you, Lord God, for your grace and favor. Healing may be upon you, mga kapatid. Deliverance and freedom. I speak to each and every one of you. Receive it right now. In Jesus' name we pray. Everybody say, everybody say, Hi Global Family! Maraming salamat na natapos po ninyong panoorin ang video na ito. Bago lamang po tayo pumunta sa ating next video, ay nais ko pong personal na imbitahan kayong suportahan ang gawaing ito financially. Kung kayo po ay napagpala ng isa o ilan man sa mga videos na inyo pong napanood at nais po ninyong pagpatuloy natin na abutin ang mas maraming tao, na punuin natin ang langit and continue to fight for our family. Kung ikaw po ay hinihipo ng Panginoon para abutin at tulungan din po ang ibang tao at maipagpatuloy po natin ang pagpapalaganap ng gawain ng ating Panginoon, nais ko pong imbitahan kayong suporta ng ministry ito financially.
You can do that by going through our website, gscmnb.com/give, at lahat po ng mga ways that you can give through GCash, through bank transfer, to remittances, or through online transfer, lahat po yan ay pwede nyong magawa at lahat po ng accounts ay naka-flash po at nakalagay doon sa website na ito. Marami pong salamat sa inyo. Naniniwala po tayong givers are blessed. At kung tayo po ay nagtatapat at tayo po ay ginagamit ng Panginoon para pagpalain ng iba, sabi nga ng Bible, those who refresh others will be refreshed as well. So marami pong salamat sa inyo at ako po ay naliligayahan na nakaabot po tayo dito. Pagpalain po kayo ng Panginoon, and once again, punuin natin ang langit. God bless you!